Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 10 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 27. Dinala si Jesus kay Pilato. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pare tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Kasi yung New Testament guys is more on a Jesus story. So, sabayan niyo ako ng basa. Dinala si Jesus kay Pilato, Mateo chapter 27 verse 1, kinaumagahan nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nilang maipapatay si Jesus. Verse 2, kung siya ay iginapos nila at dinala kay Pilato na siyang gobernador doon. Ulitin ko yung verse 2, kaya siya ay iginapos nila at dinala kay Pilato na siyang gobernador doon. Ang pagkamatay ni Judas. Verse 3, nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Verse 4, sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Verse 5, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. Verse 6, pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak, sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Verse 7, nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Verse 8, mula noon hanggang sa panahong ito, ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo. Verse 9, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita. Verse 10, at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Si Jesus sa harap ni Pilato. Mateo chapter 27 verse 11, iniharap si Jesus sa gobernador at siya tinanong nito, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, ikaw na ang may sabi. Verse 12, ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umiimik. Verse 13, kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo? Verse 14, ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Hinatulang mamatay si Jesus. Mateo chapter 27 verse 15, nakaugalian na ng gobernador na tuwing Pasko ay magpalaya ng isang bilanggo na hinihiling ng taong bayan. Verse 16, si Jesus Barabbas ay isang kilalang bilanggo noon. Ano pa ni Jesus, kapangalan pa. Verse 16, si Jesus Barabbas ay isang kilalang bilanggo noon. Verse 17, nang magkatipon ang mga tao ay tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko, si Jesus Barabbas o si Jesus na tinatawag na Kristo? So, ano ang apelyido ni Jesus, guys? Palayo lang ito. Parang tinatawag na Kristo ito, pero si Jesus Barabbas yung apelyido niya, pero si Jesus natin, anong apelyido niya? O si Jesus na tinatawag na Kristo. Verse 18, alam ni Pilato na naiinggit lamang sila, kaya nila isnakdal si Jesus. Verse 19, bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan. Wala siyang kasalanan, ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Verse 20, ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabbas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Verse 21, muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang nais ninyong palayain ko, si Barabbas? Sigaw ng mga tao. Verse 22, sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinawag na Kristo? At sumagot ang lahat, ipako siya sa cross. Verse 23, bakit? Ano ang nagawa niyang masama? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, ipako siya sa krus. Mateo chapter 27 verse 24, nang makita ni Pilato na
wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito, ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Verse 25, sumagot naman ang mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Verse 26, pinalaya nga ni Pilato si Barabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Hinamak ng mga kawal si Jesus. Matthew chapter 27 verse 27, si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Verse 28, siya ay hinubara nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Verse 29, kumuha sila ng sangang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong sa kanya, pagkatapos pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya ay ininsulto nila, niluhuran at kinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Verse 30, siya ay pinagduduroan pa nila, kinuha nila ang tambo at ito'y inihampa sa kanyang ulo. Verse 31, matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit, pagkatapos inilabas siya upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus. Matthew chapter 27 verse 32, paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cyrene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang cross ni Jesus. Verse 33, dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Verse 34, binigyan nila si Jesus ng alak at hinaluan ng akdo, ngunit nang matikman niya iyon ay hindi niya ininom. Verse 35, nang maipako na siya sa cross, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Verse 36, at pagkatapos naupo sila upang siya ay bantayan. Verse 37, isinulat nila sa kanyang uluhan ang paratang laban sa kanya, ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. Verse 38, at may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa cross, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Verse 39, ininsulto rin siya ng mga nagdaraan. Ang parusa talaga sa kanila nung araw, guys, no? Katulad nito, simpleng yung yung magnanakaw na ipinako rin sa cross. Si Jesus walang kasalanan, ipinako rin sa cross. Verse 39, ininsulto rin siya ng mga nagdaraan, pailing-iling nilang. Verse 40, sinasabi, di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Verse 41, kinutya naman siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan, sinasabi nila. Verse 42, iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili ay hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa kanya. Verse 43, nanalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Verse 44, nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Ang pagkamatay ni Jesus, alam ko yung isang magnanakaw kumampi kay Jesus Pero nakalagay dito, verse 44, nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Ang alam ko yung isa parang kumampi kay Jesus. Yung isa lang yung naglait. Ang pagkamatay ni Jesus, verse 45, mula sa tanghaling tapat, kasi nabasa ko na yung iba nito, guys, yung story ni Jesus. So, ang alam ko yung isang magnanakaw, sabi, isama mo ako sa kaharian mo. Ayan. Okay, ulitin ko lang, Matthew chapter 27 verse 44, nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Ang pagkamatay ni Jesus, Matthew chapter 27 verse 45, mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Verse 46, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Ele, Ele, lima sabaktani,
na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Verse 47, ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon kahit sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Verse 48, may isang tumakbo at kumuha ng espongha, binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Verse 49, sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Verse 50, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya nalagutan ng hininga. Verse 51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Verse 52, nabuksan ang mga libingan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, nabuhay muli yung Okay, yung verse 51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Verse 52, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. So sabi ko sa inyo ayan, nung pagkamatay ni Jesus, ayan, nabuksan yung mga libingan. So nabuhay yung mga patay doon guys, yung mga banal na patay. Kaya ang tanong ko, saan sila na ngayon sa generation natin? Kasi muli na silang nabuhay So, Mateo chapter 27 verse 52 muna. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Verse 53, lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakakita sa kanila. Verse 54, nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Verse 55, naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo, mula pa sa Galilea. Sila'y sumunod na naglilingkod kay Jesus. Verse 56, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Ang paglilibing kay Jesus. Verse 57, pagsapit ng dilim, dumating si Jose, ang isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Verse 58, hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Verse 59, nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Verse 60, inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato, pagkatapos ikinulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Verse 61, kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria, nakaupo sila sa tapat ng libingan. Ang mga bantay sa libingan. Verse 62, kinabukasan pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga pariseo. Verse 63, sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong siya nabubuhay pa na siya muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Verse 64, kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Matthew chapter 27 verse 65, sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Verse 66, kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Guys, pati yung chapter 28 basahin na natin para bukas Marcos na tayo. Matthew chapter 28, muling nabuhay si Jesus. Matthew chapter 28 verse 1, makaraan ang araw ng pamamahinga. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Verse 2, biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, ginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Verse 3, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Verse 4, nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa cross. Verse 6, wala na siya rito sapagkat siya muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Verse 7, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya muling nabuhay at papunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Verse 8,
at dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Verse 9, ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, magalak kayo, lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Verse 10, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, magmadali kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang ulat ng mga bantay, Matthew chapter 28 verse 11, pagka-alis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Verse 12, nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Verse 13, at ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Verse 14, sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Verse 15, tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa, kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudiyo. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Matthew chapter 28 verse 16, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Verse 17, nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pero guys, yung mga disciples niya, namatay na rin eh. So, yun. Sa generation natin ngayon, ang ano ni Jesus rito is turuan silang sumunod. Yung mga bansa ba guys, tayong lahat ng bansa. Turuan ninyo silang, yung verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ayun, yung inutusan ni Jesus na mga disciples niya, patay na rin guys. May napanood ko nga yung yung mga sanhi ng kamatayan, andyan yung binabato ng bato, pero hindi ko alam kung kasi napanood ko lang din sa YouTube yun, yung mga disciples niya kung paano mga namatay. Bye everyone, God bless.